Palakad-lakad si Nicole sa loob ng guest room. Malaking problema ang kinasusuungan niya. Nagkabukol ang apo ni Doña Claudia na napagkamalan niyang magnanakaw at hanggang ngayon, pagkalipas ng isang oras ay hindi pa rin nagigising. Natingnan na ni Nicole ang parting nahampas kanina. Mukha namang walang problema maliban sa bukol na nilagyan na niya ng cold compress. Pero kailangan pa rin patingnan iyon sa ospital dahil baka may damage sa loob. Anong gagawin ko, Clarice? Tanong na naman niya. Para na siyang sirang plaka. Nasabi na ni Clarice kanina na may pagkasuplado pa naman daw ang lalaki at mas higit ang kaalamang magagalit ito sa nangyari at makakarating yun sa Donya. Baka kung ano pang mangyari sa kanya or worse kay Yaya Isabel o kay Luis. Isa pa may kamahalan ng base na nabasag ni Nicole. Magandang klase yun at magandang pagkakagawa. Kaya naman nawalan talaga ng malay ang lalaki ng kanyang paluin. At ang isa pang problema ay isa pala sa mga paboritong base ng mampiyan nilang nabasag niya sa ulo ng pamangkin nito. Hindi ko alam. Umupo ka nga. Lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. Sabi pa nito na ginawa naman niya. Napatingin uli si Nicole sa lalaking walang malay. Napakagwapo talaga nito. Gwapo rin si Dave pero ibang reaksyon niya rito. Ang walang malay na lalaki ay ang mga uri ng kagapuhan na nanaisin mong titigan na lang buong maghapon at makukumpleto na ang araw mo kapag namulatan sa umaga. He was more rugged, more authoritative, and handsome. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang huling salita, pero applicable pa rin yun sa lalaki. Lalo na't bakat sa suot na sports shirt ang maskuladong katawan. Agad na sinaway ni Nicole ang sarili. Ni hindi niya naisip ang ganoong ideya sa boyfriend na si Marcos na isa ring eligible bachelor. At heto siya ngayon, nakulang na lang ay kuna ng litratong nakahigang lalaki. Ang gwapo niya, no? Gwapo talagang mga De La Cruz. Kung nakita mo lang ang mga ama ng mga amo nating lalaki, ay mandidilat na lang ang mga mata mo sa kakatingin sa kanila, lalo na ang Don. Sabi pa ni Clarice na nagpataas ng tingin ni Nicole. Bakit ba kasi dun siya dumaan? Napagkamalan ko tuloy siyang magnanakaw. Tanging nasabi niya. Minsan ang ginawa yun ni Senyorito. Sinusurpresa niyang mga tao rito sa mansyon. Sabi ni Clarice, napakagatlabi na lang ulit si Nicole. Wala na siyang masabi dahil nasa kanya ng lahat ng sisi. Nagising si Franco na masakit ang likurang bahagi ng ulo. Pero sandali yung nalimutan ng mamataan ng isang nilalang na natutulog habang nakaupo sa upuan malapit sa kama. I'll gladly trade anything just to be greeted by this sight every time I woke up. Nangingiting naisip niya. Why? Napakagandang mukha ng isang babae ang kanyang nasilayan. Though there's something seemed to trouble her even in her sleep. Lalo na nang matitigan niyang mga labi nito. She had the most kissable lips he had ever seen. Her lips were full and seemed to hold a lot hidden pleasures. And he bet her eyes will make him catch his breath when they were opened. Ngunit napakunot noo siya nang matitigang mabuting mukha nito. An image flashed in his mind. Ang babae sa airport. You were here all along, sweetheart. Sa pamamahay ko pa mismo. Naiisip niya, hindi siya maaaring magkamali. Masyado niyang iningatan ang imaheng yun para makalimutan. Pinagsawa niya ang mga mata sa natutulog na babae bago pa siya magising at baka nananaginip lang. Naramdaman siguro ng babae na may nakatitig dito, kaya unti-unting nagmulat ito. Hindi nga siya nagkakamali. Her eyes were beautiful, just like the other features of her face. Ngayon lang siya talaga nakapag-assess ng bawat parte ng mukha ng isang babae. He simply cannot help himself. Agad pinaseryoso ni Franco ang mukha, pero hindi iniba ang posisyon na malapit ang mukha sa babae. Who are you? Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga babaeng nagigisnan ko na kasama ko sa loob ng kwarto? Tanong niya. Kitang-kita niya ang gulat na agad rumihistro sa magandang mukha ng babae na gusto na niyang ikangiti. Napalunok pa nga ito at agad na napalayo sa kanya. Sir, inaanak po ako ni Isabel Santos. Agad na sagot nito. Si Franco naman ang napalayo sa mukha ng babae, sabay kunot ng noo. Anong ibig sabihin ng pagtawag sa kanya nito ng sir? Bago pa siya makapagtanong ay kumirot na naman ang kanyang ulo dahil siguro sa kanyang paggalaw. Ouch! Haniyat na pahawak doon. Nakita niyang guilt sa mukha ng babae. Masakit ba talaga? Nag-aalalang tanong nito. Ngayon lang naalala ni Franco ang nangyari kagabi o kanina ba yun? Ginawa niyang nakasanayan na mula pa noong nagbibinata sila ni Dave.
Iniwan niya ang kotse sa labas ng gate dahil alam naman niyang walang delikado roon at sa likod na dumaan para walang makaalam ng kanyang pagdating. Pero nang makapasok na ay hindi niya inaasahang may papalo sa kanya at siguro'y nawalan siya ng malay dahil hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Ikaw ang pumalo sa akin. Nakakunot noong tanong niya na parang alam naman na ang sagot. Nakita niya muling paglunok ng babae. Hindi ko naman po sinasadya. Akala ko kasi magnanakaw kayo. Sabi nito, tila kinakabahan talaga. Anong nakatama sa akin? Tanong pa niya. Base po. Napailing na lang si Franco. And you're what? A new helper? Nagtatakang tanong niya pero tumango ito. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya yon. Muntikan mo na akong matapos, sweetheart. Aniya na ikinagulat uli nito. Tumayo na siya at naglakad palabas ng kwarto habang nakatingin lang sa babae. Hindi niya alam kung makokontrol pa ang sarili kung tatagal pa roon kasama ng babaeng hindi na umalis sa isip niya. At kitang-kita rin niya na inaantok na ang dalaga. May bukas pa, wika nga. And one more thing. Huwag mo akong popoin. I don't like it. But, good night, inaanak ni Isabel Santos. Aniya, bago napapangiting lumabas na ng kwarto. Nakatigil pa rin si Nicole kahit wala na siyang kasama sa loob ng kwarto. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman. Nang mamulatan kaninang lalaking nakatitig sa kanya ay nablangko na agad ang kanyang isip. Her heart was pounding somewhere between her throat. She could not utter a single word. Why? His charcoal black eyes were staring at her, and they were partly puzzled and amused. Tila naaliw pa ito sa kanya. Tama ang kanyang hinala kanina. Mas maaapektuhan siya sa apo ni Doña Claudia kapag nakita na ang mga mata nito. Huli na ngang sumagi sa isip ang pag-aalala na baka sampahan siya ng kaso dahil sa kanyang nagawa. Pero maliban sa sinabi ng lalaki na pwede siyang makapatay, ay wala na itong sinabi ni hindi nagalit at tinawag siya ng lalaki na inaanak ni Isabel Santos. Ngayon lang naalala ni Nicole na iyon ang naibigay niya na pagkakakilanlan tungkol sa kanya. Good morning! Masiglang bati ni Franco sa pamilya nang pumasok na siya sa dining area. Huling-huli niya ang paglaki ng mga mata ng mga ito. Come on, Lola. Didn't you miss me? Hindi ako umuwi para lang titigan niyo. Biro niya sa Donya at nilapitan ito para halikan sa pisngi. Agad siyang hinampas ng kanyang lola na ikinatawa niya. I've missed you so much, iho. Kahit noong 1 linggo lang kayo nandito. Anang matanda at niyakap na siya. Hinalikan din ni Franco ang kanyang tita at si Sheila, ang asawa ng pinsan. Niyakap niya ang tiyuhin at nakipagsangga ng kamao kay Dave. Lihim niyang inilibot ang paningin dahil may isa pang hinahanap ang kanyang mga mata. But she was nowhere to be seen. Nagkibit-balikat siya. Siguradong nasa paligid lang ito. Sinurpresa mo kami pare. Did you make that stunt again? Hani ni Dave na napailing na lang nang matawa siya. Alam na talaga ng pinsan niyang nakagawian na nila. Natawa lang din si Sheila. Hindi maiwasang isipin ni Franco na kung hindi siguro naagapan ng kanyang pinsan ang nagawang pagkakamali, tuluyan na mawawala rito ang asawa. Mabuti na lang at napatawad naman siya ng dalawa. Katunayan ay siya ang naging best man sa kasal ng mga ito. Bago yata ngayon ang niluto ni Aling Nelly. The mixed rice is nice. Aniya, pati ang ibang mga nakahanda ay bago rin. Bago ang cook natin ngayon, iho, sabi ng tita niya. Galing pang Maynila. Dagdag pa nito, napataas ang 1 kilay ni Franco. Walang duda na ang babaeng kanyang hinahanap ay ang tinutukoy ng tita Pia niya. Hindi pa siguro alam ng mga itong nangyari kagabi at wala naman siyang planong sabihin sa pamilya iyon sa ngayon. Nang sumunod na mga sandali ay puro na lang sila kwentuhan at kumustahan. Nasaan siya? Tanong niya sa isang katulong na nasa kusina at nagliligpit ng mga kubyertos. He was waiting for the moment to see her. Pero nalibot na niya ang mansyon pagkatapos ng almusal kanina, pero hindi pa rin nakita ang hinahanap. Sino po, senyorito? Tanong naman ng katulong. Napasuklay si Franco sa kanyang buhok. How could he forget to ask for her name? Ang inaanak ni Aling Isabel. Tanging nasabi niya. Nagtataka naman ang anyo ng katulong pero sinagot pa rin siya. Umuwi po muna sa kanila. Tumango na lamang siya at tinungo ang garahe. Tingin niya ay nadadala siya sa dalaga.
And it was strange because he had never felt any sense of longing for someone in his entire life. At hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Kasalukuyang sinasamahan ni Nicole si Yaya Isabel sa gulayan nito sa gilid ng bahay. Nandoon lang siya sa lilim ng punong kahoy habang nagbubungkal-bungkal ng lupa pero wala naman doon ang isip. Iniisip niya kung paano sasabihin sa mga De La Cruz ang nangyari kagabi. Pati ang kanyang yaya ay walang alam sa nangyari. 3 lang sila ni Clarice at ng lalaking yun ang nakakaalam. Maliban na lang kung nasabi na ng lalaki sa pamilya nito ang kanyang pagkakamali. Umalis siya kanina sa mansyon pagkatapos magluto ng agahan para sa pamilya. Nakapagpaalam naman siya kay Ma'am Pia pero hindi makatingin ng diretso sa ginang dahil nabasag niya ang base nito. Pero natigil ang kanyang pag-iisip nang may bumusina sa tapat ng bahay ni Yaya Isabel. Pagtaas niya ng tingin ay isang Navara pick-up ang nandoon. Nakita ni Nicole ang pagkunot ng noo ng kanyang yaya, lalo na nang lumabas na ang driver niyon. Nakaramdam agad siya ng bilis ng tibok ng kanyang puso. Why? Franco de la Cruz is an exceptional sight to behold. Isa pa'y kinakabahan din siya dahil baka singilin na siya ng binata sa nangyari kagabi. Mabilis na tumayo at lumapit sa bakod si Yaya Isabel. Senyorito Franco, ikaw nga ba? Tanong ng matanda. Good morning po, Aling Isabel. Ani ni Franco at matipid na ngumiti. Nandito po pala kayo, senyorito. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ang inaanak po ninyo ang sadya ko. Tinapunan muna si Nicole ng binata ng tingin bago ibinalik kay Yaya Isabel ang tingin. May usapan po kasi kaming pupunta ngayon sa syudad. Sabi pa nito na ikinalaki ng kanyang mga mata. Wala silang usapan na ganoon. At nakita naman ni Nicole ang amusement sa mga mata ni Franco dahil sa kanyang naging reaksyon. Siya naman ang binalingan ni Yaya Isabel. Saan kayo pupunta, iha? Wala kayatang sinabing ganoon sa akin. Si Franco na ang sumagot bago pa maibukan ni Nicole ang mga labi. Magpapacheck up lang po ako sa doktor. Baka may na-damage sa ulo ko. Masakit pa rin po kasi. Bakit? Naguguluhang tanong naman ang yaya niya kay Franco. Doon na naging alerto si Nicole. Ninang, sasamahan ko pa nga pala si senyorito sandali. Babalik naman po kami kaagad. Aniya. Mamaya na po ako magpapaliwanag. Dagdag pa niya at hinalikan ng matanda sa pisngi. Kitang-kita sa mukha ni Yaya Isabel ang pagtataka sa mga nangyayari. Siya, sige. Mag-iingat kayo. Sabi na lang nito. Siya naman ay tinapunan ng masamang tingin ng lalaki. Hindi na siya kinakabahan dito. Sa halip ay naiinis siya. Sandali lang, sabi niya. Dali-daling pumasok si Nicole sa bahay at kinuhang kanyang gamit. Pinigilan niya ang sarili na tumingin sa salamin at suklayin ng buhok na alam niya na wala na sa ayos. What for? Aalis na po kami, aniya kay Yaya Isabel pagkalabas ng bahay. Tumangulang ito at saka pumasok na siya sa loob ng pick-up. Pinagbuksan siya ni Franco, kaya napalapit naman siya at amoy na amoy niya ang bango ng lalaki. How dare you? Aniya nang agad na makapasok na rin si Franco sa sasakyan. Pilit niyang iwinawak ang discomfort na nararamdaman. Aware siya sa presence ng lalaki. Yung pakiramdam na gusto niyang tingnan ito pero hindi naman magawa. What? Tila nagmamaang-maanga na sabi pa nito. What ka dyan? She whispered. Hindi niya tiningnan si Franco dahil sa bintana siya nakatingin pero alam na narinig nito yon at ngumingiti ito. Alam ng lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Inilagay siya ni Franco sa alanganin and he gave her no choice but to come with him. I forgot to ask your name, sabi nito maya-maya. Ang lakas ng loob mong isama ko pero hindi mo alam ang pangalan ko. Nakangusong sabi niya. Your name doesn't matter, but I still need to know what it is. Just the same, sabi naman nito. Nicole. Maikling sabi ni Nicole para hindi na humaba ang usapan. Complete name. Nito na ikinabaling ng kanyang ulo ngunit diretso lang ang tingin kay Franco. Tila ito hari kung humingi ng pangalan niya. Ano to? Biodata? Hindi na napigilang sabi niya. Tumaas ang isang gilid ng labi nito pero hindi sumagot. Napabuntong hininga na lang siya. Nicole Vasquez. Hindi niya yung totoong pangalan. Vasquez ang apelyido ng mommy niya. Natatakot kasi siya na baka kilala ng lalaking mga Mendoza at makilala rin siya. Nice to meet you then, Nicole Vasquez. Nicole cleared her throat.
nang makita niya na napahawak si Franco sa ulo. Kumusta ang ulo mo? Masakit pa ba talaga? Thanks for the concern. Sabi nito na mabilis siyang tiningnan. Sagutin mo nga ako ng maayos. Nauubusan na ng pasensyang sabi niya. Pagtingin ng binata sa kanya ay kitang-kita na parang pinagtatawanan siya ng mga mata nito. Lumalabas ang tapang mo, sweetheart. Mahirap itagong totoong ikaw. Napahalukip-kip na lang siya at wala nang nasabi. Baka kung ano pang lumabas sa kanyang bibig at ano na naman ang ibato nito sa kanya. I'm fine. Naisipan ko lang na patingnan ito. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang pagkakahampas mo sa akin kagabi na nawalan talaga ako ng malay. Sorry. Tanging nasabi niya. Gusto pa sana ni Nicole na mga tuwiran na pinoprotektahan lang niya ang mansyon mula sa magnanakaw. Pero hahaba lang ang usapan. And one more thing. Bakit ka umalis sa mansyon? She rolled her eyes. Senyorito, hindi po ako katulong sa inyo. Tagaluto ako. Besides, napag-usapan namin ni Doña Claudia na pwede akong umuwi basta baluto na ang mga pagkain. Bakit mo tinanggap ang alok ni Lola na maging tagaluto? Kailangan ko ng trabaho. Maikling sagot niya. And he looked as if he did not believe her, but did not say a word. Nandito na tayo, sabi ni Franco maya-maya. Noon lang napansin ni Nicole na nasa lungsod na sila at nasa harap ng mataas na ospital. Napalunok siya para pigilan ang emosyong nais ko mawala. Bumaba na naman ang pakiramdam na yun sa kanyang sistema pagkaalala ng kanyang huling pagpasok sa ospital. Let's go. Nagulat na lang si Nicole nang pinagbuksan siya nito ng pinto sa kanyang tabi. Pwede bang hintayin na lang kita rito? Aniya, pilit na itinatagong totoong nararamdaman. Why? Nagtatakang tanong nito. Please, huwag mo na lang akong piliting pumasok sa ospital. Dito lang ako, promise. Aniya, hindi tinitingnan ng binata sa mga mata. Alam niyang nakatitig ito sa kanya habang siya'y nakayuko. Okay, sandali lang ako. Anito pagkalipas ng ilang sandali at isinara na ang pinto. Nang masiguro ni Nicole na nakapasok na si Franco sa ospital, ay tumulo na ang kanyang mga luha. Kailan pa ba mawawala ang sakit na yon? Kasama ng pangungulila at guilt. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, ay nakita na niya ang papalapit na anyo ni Franco. Again, she could not help but admire his aura. He really was an eye-catcher. Lalo na't matangkad ito. Mabilis niyang pinayapa ang sarili bago pa nito nabuksan ang pinto. Kumusta? Agad na tanong niya. Nakita ni Nicole na napakunot noon naman si Franco at may nasisilip na pag-aalala sa mga mata ng binata nang matitigan siya. Have you been crying? No, Aniya, iniiwas ang tingin sa lalaki. Namumugto na naman siguro ang kanyang mga mata dahil sa hindi inaasahang pag-iyak kanina. Napabuntong hininga ang binata. Okay lang ako, pero naisipan kong dun muna mamalagi sa rest house at sasama ka sa akin dun. Dire-diretsong sabi ng binata, otomatikong lumipad ang kanyang tingin sa katabi. Ano? Napataas ang boses niya. Hindi hiningi ni Franco ang kanyang opinyon kung gusto nga ba niyang sumama. You heard me, sweetheart. Sabi pa nito at pinaandar na ang kotse. Minaniobra na rin ang binata ang kotse, ngunit hindi yun ang daan pabalik sa hasyenda. Hey! Bakit mo ako isasama? Naalarma at naguguluhang tanong ni Nicole. I need a cook. Parang wala lang nasagot nito. Hindi mo ba kayang ipagluto ang sarili mo? Napapantastikuhan pang sabi niya. At saka ang daming katulong sa mansyon, bakit ako? Dugtong pa niya, hindi maintindihan ni Nicole ang itinatakbo ng usapan. Pabigla-bigla ito sa pagdedesisyon at ang masama roon ay apektado siya. Pero ni hindi man lang nag-abala ang binata na sagutin siya. Napabuga siya ng hangin. Paano kung ayoko? Sabi niya maya-maya. Tiningnan siya ni Franco at ibinalik din ang tingin sa daan. Sapat na sigurong munting sakahan ng ninang mo na pambayad sa damage o sa gastusin sa abogado kapag nagkataon. Nanlaki na naman ang mga mata ni Nicole sa narinig na sinabi ni Franco. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ni na Franco at Nicole sa iisang mansyon? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.